Sinasabing ang hustisya ay bulag, ngunit sa gabing iyon sa Palacio de Quiroga, ang hustisya ay hindi lang bulag, ito ay sadyang pinatay at inilibing sa harap ng 500 saksi. Isang babaeng nagligtas sa buong hotel ang iginapos at tinawag na magnanakaw ng sarili niyang pamilya. Ang babaeng nagpabagsak sa mga humahadlang sa kanya ay ang parehong babaeng nakatayo ngayon sa gitna ng entablado na ang tanging kasalanan ay ang pagkakaroon ng mukhang kamukha ng isang prinsesa na hindi niya pag-aari. At sa loob ng bawat segundo ng pangungutya, isang lihim ang nakabaon sa ilalim ng kanyang pananahimik, isang lihim na magpapabagsak sa buong imperyong ito kung handa lang siyang maghintay ng tamang oras. Mainit ang ilaw ng chandelier sa Grand Ballroom ng Palacio de Quiroga, ngunit ang pakiramdam ni Tefi Salcedo ay parang siya ang nasa loob ng isang freezer. Namamanhid ang kanyang mga kamay, hindi dahil sa pagod mula sa pag-akyat sa mga bentilasyon upang isara ang leak ng gas, kundi dahil sa hapdi ng mga paltos sa kanyang balat. Isang malakas at matining na tunog ang umaling-awngaw sa buong bulwagan. Ang malaking LED screen sa likod ng entablado ay biglang nagbago. Mula sa mga dekorasyon ng 80 anibersaryo, napalitan ito ng malinaw na video. Nakita ng lahat ang isang babaeng nakasuot ng uniforme ng housekeeping na bumubukas sa isang vault. Iyon si Tefi. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay mas mabigat pa sa isang libingan. Bago pa man siya makapagsalita, isang kamay ang mabilis na lumipad sa kanyang mukha. Pak! Ang tunog ng sampal ni Crisanta de Quiroga ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok. Ang prinsesa ng hotel ay nakatayo sa harap niya, ang mga mata ay puno ng mapagkunwaring luha. Hindi ko akalain na ka sa ganito, Tefi. Wika ni Crisanta, ang boses ay nanginginig sa labis na pagkukunwari. Kinuha mo ang alaala ng lola ko at ngayon gusto mo pang nakawin ang aming apelido. Ang kapal ng mukha mo. Sunod na lumapit sina Anselmo at Severina, ang kanyang mga magulang, na kumupkop sa kanya. Imbes na ipagtanggol ang anak, dinaluhong sila ni Severina at lumuhod sa paanan ni Doña Escolastica. Patawarin niyo po kami, Doña, sigaw ni Severina habang nakatingin ng masama kay Tefi. Ang batang iyan ay matagal nang may sakit sa isip. Palagi niyang iniisip na siya ay isang de Quiroga. Patawarin niyo ang aming pamilya, huwag niyo po kaming palayasin sa tinitirhan naming bahay. Ang bawat salita ay isang kutsilyong tumutusok sa kanya, ngunit si Tefi ay hindi umiyak. Hindi siya nanginig. Tumingin siya sa paligid. Nakita niya ang mga mamamahayag na handa nang sirain ang kanyang buhay. Nakita niya ang mga taong hanggang kanina lang ay pinagsisilbihan niya ng buong katapatan, ngayon ay puno ng pagkamuhi. Huminga siya ng malalim, ang kanyang boses ay kalmado, malamig at walang bahid ng takot. Severina, ang mga dokumentong hawak niyo ay gawa-gawa lamang. Sabi ni Tefi, ang boses ay sapat na malakas para marinig ng lahat. At Doña Escolastica, alam niyo kung bakit niyo ginagawa ito. Dahil alam niyo kung ano ang nasa loob ng vault na iyon, na hindi lang basta brilyante. Tumingin siya ng diretso sa mata ni Crisanta. Ang trambong ibinintang niyo sa akin ay inilagay sa aking locker eksaktong alas 9:17 ng gabi. Nakalimutan niyo lang na ang camera sa hallway ay mas mabilis ng 43 segundo kaysa sa camera sa loob ng silid. Gusto niyo bang ipakita ko ang ebidensya na tahimik ang lahat? Ang bawat mata ay nakatuon sa screen, ngunit bago pa man magkaroon ng reaksyon isang figura, ang humakbang palapit sa pulis. Si Lulu, ang kanyang matalik na kaibigan. Hindi totoo yan, sabi ni Lulu, habang umiiwas ng tingin sa kanya. Pilit niya akong pinilit na burahin ang mga file sa camera. Siya ang mastermind, hindi siya ang biktima. Sa isang iglap gumuho ang lahat. Ang bawat plano, ang bawat ebidensya na kanyang pinaghirapang ipunin sa loob ng 3 linggo, lahat ay nawala dahil sa isang tao na pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay. Naramdaman ni Tefi ang bakal ng posas sa kanyang mga pulso. Ang lamig nito ay humalik sa kanyang balat, isang paalala na sa mundong ito, ang katotohanan ay walang silbi kung ang kapangyarihan ang humahawak sa hustisya. Habang hinihila siya ng mga pulis papalabas, hindi tumingin sa likod si Tefi. Hindi siya nagmakaawa. Sa loob ng kanyang isip, naglista na siya ng mga pangalan. Ang bawat sampal, ang bawat pagtataksil,
at ang bawat kasinungalingan lahat ng iyon ay may karampatang kabayaran. Ang laro ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ngayon pa lang ito magsisimula. Ang loob ng presinto ay amoy amag at bulok na sigarilyo. Sa loob ng 3 araw, ang tanging tunog na narinig ni Teffy ay ang pagpatak ng sirang gripo sa sulok at ang malakas na paghilik ng lasing na nakapiit sa kabilang selda. Walang sino man ang dumalaw, walang sino man ang nagtanong kung kumain na siya. Sa 2 araw, bumukas ang bakal na pinto. Hindi siya pinalaya dahil sa hustisya, pinalaya siya dahil walang matibay na ebidensyang naisumite ang mga de Quiroga. Hindi pa nila kailangang ilabas ang kanilang totoong alas. Labas ka na, Salcedo, wala kang kaso, wika ng pulis habang ibinabalik ang kanyang gamit. Lumabas si Teffy sa presinto nang walang dala kundi ang kanyang pagkatao. Alam niya ang susunod na mangyayari. Ang kanyang mga gamit sa tirahan nila ay tiyak na itinapon na sa kalye o mas malala hinahalungkat na ni Severina para sa anumang dokumentong maaari niyang magamit. Tumuloy siya sa kanilang bahay sa tabing dagat. Pagdating niya sa pintuan, sinalubong siya ng amoy ng nilagang baka, ang paboritong ulam ni Anselmo. Pagpasok niya, nakita niya ang kanyang mga magulang na nakaupo sa hapagkainan, tila walang nangyari. Ang kanilang mga mukha ay walang bakas ng pagsisisi, bagkus ay may halong inis dahil sa pag-uwi niya. Akala namin ay hindi ka na makakalabas, wika ni Severina nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Ipinagpatuloy nito ang pagsubo ng kanin. Kung nagkataon, baka ipinamigay na namin ang mga gamit mo sa basurero. Hindi sumagot si Teffy. Naglakad siya patungo sa kanyang maliit na kwarto. Ang bawat hakbang sa sahig na kahoy ay lumilikha ng mahinang langit-ngit na tila nagrereklamo sa bigat ng kanyang dinadala. Binuksan niya ang kanyang locker. Walang laman. Ang lahat ng kanyang mga ipon, ang lahat ng litratong nakuha niya sa ospital, at ang mga photocopy ng mga certification ay naglaho na. Ngunit may isang bagay na hindi alam ni Severina. Ang mga mahahalagang dokumento ay hindi niya inilalagay sa locker. Habang naghahanap siya ng kahit anong maiiwan, narinig niya ang boses ni Severina mula sa sala, kausap ang isang lalaki sa telepono. Don Baltasar, wag po kayong mag-alala. Nakauwi na siya. Bukas na bukas din ay dadalhin namin siya sa inyo. Sigurado pong hindi na siya makakaangal dahil pipirmahan na niya ang kasunduan. Nanigas si Teffy sa kanyang kinatatayuan. Don Baltasar Rigor. Ang may-ari ng mga barko, ang taong kilala sa pagtrato sa mga babae na parang mga gamit na maaaring ariin. Ang nanginginig na hawak ni Teffy sa gilid ng kama ay naging kamao. Hindi lang siya binenta, ibinenta siya ng mga taong itinuring niyang magulang. Dahan-dahan lumabas si Teffy ng kwarto. Nakita niya si Anselmo na nagbibilang ng pera sa lamesa, mga perang alam niyang galing sa sugal at sa pagbebenta sa kanyang dignidad. Saan tayo pupunta bukas, Panan? Tanong ni Teffy, ang boses ay sapat na malambot para magmukhang sumusuko. Napalingon si Anselmo, gulat sa kanyang tinanong. Sa isang lugar kung saan magiging maayos ang buhay mo. Huwag ka ng maraming tanong. Maging masunurin ka na lang para sa isang beses sa buhay mo may silbi ka naman sa amin. Ngumiti si Teffy, isang matamis, ngunit walang buhay ng ngiti. Opo pa, maiintindihan ko po. Pumasok siya muli sa kwarto at dahan-dahang isinara ang pinto. Sa loob ng kanyang bulsa, hinawakan niya ang isang maliit na device na nakakabit sa ilalim ng lamesa sa sala. Kanina pa niya ito inilagay. Lahat ng napag-usapan ni Severina at Anselmo, ang pagbebenta sa kanya kay Baltasar, ang pag-amin sa utang, lahat ng iyon ay nakarecord. Hindi siya iiyak. Hindi siya magmamakaawa. Habang papalubog ang araw at ang liwanag ay unti-unting pumapasok sa bintana, tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang katulong na yumuyuko. Siya ay isang taong handa ng sunugin ang lahat ng tulay na nagkokonekta sa kanya sa mga taong ito. Bukas sa harap ni Don Baltasar, hindi siya ang magiging biktima. Siya ang magiging hukom. Ang maliit na kapilya sa labas ng lungsod ay pinalilibutan ng mga tuyong damo at mga lumang puno na tila nakikiramay sa darating na trahedya. Walang mga bulaklak, walang musikang masaya. Ang tanging maririnig ay ang mahinang lagaslas ng hangin na humahampas sa mga bintanang basag. Suot ni Teffy ang isang lumang bestidang puti na hirampan ni Severina sa isang kamag-anak. Naninilaw na ang laylayan nito at amoy naftalina ang tela. Sa harap ng salamin, wala siyang nakikitang bride.
Ang nakikita niya ay isang babaeng naghahanda para sa isang gyera. Pumasok si Severina sa silid bitbit ang isang pirasong papel. Huwag kang titingin sa akin ng ganyan, Tefi. Utang na loob mo sa amin ang buhay mo. Ngayon babayaran mo lang ang utang mo sa pamamagitan ng pagpapakasal kay Don Baltasar. Tapos na ang problema namin, malaya ka na rin. Kinuha ni Tefi ang papel. Hindi niya ito binasa. Alam niya ang nakasulat isang kasunduan na pagkakait sa kanya ng lahat ng karapatan sa kanyang pagkatao, kapalit ng pagbura sa utang ni Anselmo. Opo, Nay, sagot ni Tefi. Ang boses niya ay kasing lamig ng yelo. Lumabas sila ng kapilya. Naroon na si Don Baltasar, isang lalaking mataba, may suot na mamahaling singsing, at ang ngiti ay parang isang maninila na nakakita ng huling biktima sa gubat. Sa likod nito ay ilang mga tauhan na nakasuot ng maitim na damit, mukhang mga tanod na handang humarang sa sinumang susubok na tumakas. Napakaganda mo, Tefi. Wika ni Baltasar habang hinahawakan ang kanyang braso. Ang hawak nito ay madulas at nakakasuka. Walang imik si Tefi. Naglakad sila patungo sa altar kung saan nakatayo ang isang matandang pari na mukhang takot sa mga taong nasa harap niya. Ipinagbubuklod kayo sa ngalan ng simula ng pari. Bago pa matapos ang seremonya, huminto si Tefi. Inalis niya ang pagkakahawak ni Baltasar sa kanya. Ang buong kapilya ay biglang tumahimik. Si Anselmo at Severina na nasa unang hanay ay nagsimulang magbulungan. Tefi, ano ang ginagawa mo, Nin? Sigaw ni Severina. Tumingin si Tefi sa mga tauhan ni Baltasar pagkatapos ay kay Baltasar mismo. Gusto niyo ba talagang ituloy ito? Gusto niyo bang magpakasal sa isang babaeng alam ang lahat ng transaksyon niyo? Tumawa si Baltasar. At ano naman ang alam mo, isang katulong na walang pangalan? Alam ko kung saan nanggagaling ang pondo ng inyong mga barko. Sagot ni Tefi, ang boses ay puno ng awtoridad. At alam ko rin kung sino ang mga opisyal na tumatanggap ng lagay para hindi mapansin ang inyong mga ilegal na kargamento. Biglang nagbago ang mukha ni Baltasar. Nagdilim ang paligid ng kanyang mga mata. Sino ka ba sa inaakala mo? Ako ang babaeng hindi niyo dapat sinubukang ibenta, sagot ni Tefi. Sa isang iglap bumukas ang pinto ng kapilya. Hindi ito ang mga tauhan ni Baltasar. Isang grupo ng mga pulis na pinamumunuan ni Gaspar Villacorta ang pumasok. Hindi ito ang plano ni Tefi, ngunit ang pagdating ni Gaspar ay naging perpektong bahagi ng kanyang sariling script. Don Baltasar Rigor, wika ni Gaspar, habang hawak ang mga dokumento. Under arrest kayo para sa human trafficking at money laundering. Nagkagulo ang mga tauhan ni Baltasar. Sinubukan nilang lumaban ngunit mabilis silang napigilan ng mga pulis. Si Anselmo at Severina ay naging putlain na parang mga multo. Tinangka nilang tumakas, ngunit hinarangan sila ng mga tauhan ni Gaspar. Lumapit si Gaspar kay Tefi. Hindi ito tumingin sa kanya ng may awa, kundi ng may pagkilala sa isang kapantay. Hindi ito ang paraan kung paano ko gustong magkita tayo, Tefi, wika ni Gaspar. Ngunit dumating ka sa tamang oras, Gaspar. Sagot ni Tefi, habang tinitingnan ang kanyang mga magulang na ngayon ay nakaposas na. May alok ako sa iyo, at bulong ni Gaspar. Isang kasunduan. Iligtas mo ang aking kumpanya mula sa mga de Quiroga at ililigtas kita mula sa mundong ito. Tumingin si Tefi sa mga de Quiroga na binanggit ni Gaspar. Ang pangalang pumatay sa kanyang pagkatao. Ito na ang pagkakataon. Payag ako, sagot ni Tefi. Sa sandaling iyon, alam ni Tefi na hindi na siya ang katulong na naghihintay ng awa. Siya na ang babaeng gagamit sa kanila para makuha ang hustisyang matagal na niyang hinahanap. Ang opisina ni Gaspar Villacorta sa Manila ay isang kuta ng salamin at bakal. Mula sa ika-40 palapagtanaw ang buong syudad, isang tanawin na dati ay pinapangarap lang ni Tefi habang naglilinis ng mga bintana sa hotel. Ngayon nakatayo siya sa gitna ng silid, suot ang isang simpleng puting blusa, ngunit ang kanyang tindig ay may tatag na kayang bumali ng anumang pag-aalinlangan. Ang mga de Quiroga ay hindi basta-basta kalaban, panimula ni Gaspar. Inilapag nito ang isang makapal na folder sa ibabaw ng hapag na gawa sa mahogany. Sila ang nagpapatakbo sa ekonomiya ng Cebu. Kung lalabanan mo sila ng mag-isa, madudurog ka bago ka pa man makapagsimula. Binuksan ni Tefi ang folder. Bumungad sa kanya ang mga talaan ng pondo ng Palasyo de Quiroga, mga ebidensya ng korupsyon na 9 na buwan niyang inipon sa ilalim ng ilong ng mga management.
Hindi ko sila lalabanan ng mag-isa, sagot ni Tefi. Tumingin siya kay Gaspar, ang mga mata ay matalim at puno ng determinasyon. Dahil ang totoo, kailangan mo rin sila, Gaspar. Kailangan mo ang impluwensya nila para sa iyong susunod na proyekto sa daungan. At kailangan ko ang iyong legal na protection para mabawi ang aking pangalan. Napangisi si Gaspar. Matalas ka, pero alam mo ba ang kapalit ng pagiging kasosyo ko? Kailangan mong maging vinto fiancé ko sa mata ng publiko. Sa loob ng 6 na buwan, ang bawat galaw mo ay babantayan ng media. Hindi ka na si Tefi Salcedo ang dating katulong. Magiging bahagi ka ng mundo ng mga Villacorta. Kinuha ni Tefi ang panulat na nasa tabi ng folder. Hindi siya nag-atubili. 6 na buwan pa to, ulit ni Tefi. Sa loob ng 6 na buwan, tutulungan mo akong ilantad ang pagkatao ko at ang lahat ng krimen na ginawa nila sa akin. At pagkatapos noon, malaya na ako. Walang utang, walang kasunduan. At paano kung sa loob ng 6 na buwan na iyon, mawala ang lahat ng natitira sa iyo? Tanong ni Gaspar, ang boses ay tila isang babala. Ang lahat ng natitira sa akin ay ang aking katotohanan, sagot ni Tefi, habang pinitpit ang kanyang pirma sa kontrata. At iyon ang tanging bagay na hindi nila kayang nakawin. Pagkapirma, inilabas ni Tefi ang isang maliit na USB mula sa kanyang bulsa at inilapag ito sa lamesa. Ito ang kopya ng mga talaan ng payroll ng hotel. May mga pangalan dito ng mga empleyadong kinasuhan ng pagnanakaw, kahit ang management ang mismong nag-audit at nagbulsa ng pera. Nagulat si Gaspar. Paano mo nakuha ito? Habang abala kayo sa pagtatalo kung sino ang mas malakas sa inyong mga korporasyon, ang mga taong tulad ko, ang siyang nagpapatakbo ng inyong mga hotel at barko. Paliwanag ni Tefi. Nakikita namin ang lahat. Ang problema nyo, akala nyo ay wala kaming pakialam. Habang naglalakad siya, papalabas ng opisina, tumigil si Tefi sa harap ng malaking salamin sa gilid ng pinto. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Hindi na siya ang babaeng nakasuot ng uniforme at laging nakayuko. Sa loob ng gusaling ito, nagsisimula na siyang maging bangungot ng mga taong nagtangkang magtapon sa kanya sa basurahan. Ang 6 na buwan ng laro ay magsisimula na. At sa bawat hakbang niya, ang bawat de Quiroga ay makakaramdam ng isang maliit ngunit mapanganib na pagyanig sa kanilang pundasyon. Hindi siya ang magiging palamuti ni Gaspar. Siya ang magiging sandata na wawasak sa lahat ng mga kasinungalingan. Ang Manila ay isang dagat ng mga ilaw at ingay, ngunit para kay Tefi ito ay isang malawak na arena. Pagbaba nila ni Gaspar mula sa pribadong jet, sinalubong sila ng mga camera ng mga paparazzi. Ang balita tungkol sa misteryosong vinto ni Gaspar Villacorta ay kumalat na parang apoy sa social media. Sa loob ng limousine, tahimik si Tefi. Inobserbahan niya ang bawat anggulo ng lungsod sa pamamagitan ng tinted na bintana. Ngayong gabi, maglalabas ang press release tungkol sa ating engagement buwan. Wika ni Gaspar habang nagbabasa ng tablet. Kailangan mong maging handa. Ang mga de Quiroga ay nakabase sa Cebu, pero ang kanilang network sa Manila ay malawak. Siguradong gagamitin nila ang lahat ng connection nila para sirain ka bago ka pa man makaharap sa mga investor. Hayaan mo silang magpakalat ng kwenton, sagot ni Tefi nang hindi lumilingon. Ang kasinungalingan ay tulad ng bula, habang lumalaki lalong nagiging madaling pumutok. Pagdating nila sa penthouse na pagmamay-ari ng mga Villacorta, sinalubong sila ng isang personal assistant na may dalang mga damit at alahas. Si Tefi, na dati ay kontento na sa isang pares ng tsinelas, ay napapalibutan ngayon ng mga material na bagay na hindi niya kailanman hinangad. Ngunit hindi siya nabulag. Habang sinusukat ng stylist ang mga gown, ng utak ni Tefi ay abala sa pag-aaral ng corporate law at mergers and acquisitions. Sa loob ng 2 linggo, sinabayan niya ang bilis ng pag-iisip ni Gaspar. Hindi na siya ang Tefi na naglilinis ng kwarto. Siya na ang Tefi na nag-o-audit ng bawat desisyon ng management ng mga de Quiroga. Isang gabi, habang nag-iisa sa study room, nakatanggap siya ng impormasyon mula sa isang dating kasamahan sa hotel. Tefi, may pinaplano silang labas na ebidensya laban sa iyo. Sinasabi nilang ninakaw mo ang pera ng pension fund ng mga staff. Napangisi si Tefi. Ang mga de Quiroga ay gumagamit ng lumang taktika ang baligtarin ang sitwasyon. Imbes na matakot, mabilis siyang nag-type sa kanyang laptop. Alam niya ang bawat bank account na ginagamit ni Doña Escolastica para sa mga charity
na siya namang pinagmumulan ng pondo para sa mga Black Ops. Habang abala siya, biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Gaspar bitbit ang isang baso ng alak. Masyado kang seryoson puna nito. Hindi ka ba napapagod? Ang pagod ay para sa mga taong walang layunin, sagot ni Teffy. Tumingin siya kay Gaspar, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa dilim. Sabi mo gusto mong ibagsak ang mga De Quiroga dahil sa nanay mo, pero alam mo ba kung bakit ko sila gustong ibagsak? Hindi sumagot si Gaspar. Dahil gusto kong makita ang mukha nila kapag napagtanto nilang ang babaeng itinuring nilang basura ay ang siyang mismong dahilan ng kanilang pagkalugi, wika ni Teffy. Doon sa gitna ng karangyaan ng penthouse, nakita ni Gaspar ang isang Teffy na hindi pa niya nakikita noon, isang babaeng handang isakripisyo ang lahat para sa katarungan, anuman ang maging kapalit. Napagtanto ni Gaspar na ang kanyang armas ay hindi lamang basta matalino siya, ay mapanganib. Sa bintana tinitigan ni Teffy ang malayo. Sa bawat araw na lumilipas, lumalapit siya sa katotohanan. At sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalalim ang bitag na inihahanda niya para sa mga taong nag-aakalang nasa tuktok sila ng mundo. Hindi nila alam ang kanilang pundasyon ay inaanay na mula sa loob. Ang Grand Ballroom ng Hotel Villa Corta sa Manila ay nagmistulang isang hardin ng mga pangarap o mga bangungot. 128 babae ang naroon, lahat nakasuot ng pinakamahahalagang gown, lahat may hawak na titulo at kayamanan, at lahat ay nakatingin sa entablado na tila mga ngaso na nag-aabang sa kanilang huling-huli. Sa gitna ng grupo nakatayo si Crisanta. Ang kanyang ngiti ay hindi abot sa kanyang mga mata. Ito ay ngiti ng isang taong sigurado na sa kanyang pagkapanalo. Sa bawat pagdaraan ng mga bisita nakikita niya ang paghanga sa kanyang suot at sa kanyang posisyon bilang tagapagmana ng De Quiroga. Pagkatapos ay bumukas ang malaking pinto. Pumasok si Gaspar Villacorta. Hindi siya mag-isa. Sa kanyang bisig ay nakakapit ang isang babaeng nakasuot ng simpleng puting gown na gawa sa lokal na seda, isang disenyo na walang kinangkumpara sa mga brilyanteng suot ng ibang nasa silid. Si Teffy. Ang bulong-bulungan sa silid ay parang alon na humahampas sa pampang. Maririnig ang mga salitang katulong, magnanakaw at marumi. Hindi man lang kumislap ang mga mata ni Teffy. Ang kanyang tindig ay kasing tigas ng bakal na nanggaling sa pagsasanay ni Gaspar. Gaspar, ano ang ginagawa ng babaeng iyan dito, bungad ni Doña Escolastica nang makalapit sila sa VIP table. Ang boses nito ay puno ng lason, ngunit pinapanatili ang huwad na dignidad. Hindi sumagot si Gaspar. Umakyat siya sa entablado kasama si Teffy. Inabot ng host ang mikropono, ngunit hinawakan ito ni Gaspar at iniabot kay Teffy. Ang bawat mata sa loob ng silid ay nakapako sa kanila. Maraming salamat sa inyong pagdalo. Simula ni Gaspar, ang boses ay seryoso at walang pag-aalinlangan. Maraming nagtatanong kung sino ang pipiliin ko sa inyo. Pero bago ako magpasya, may gusto munang ipakilala ang aking kasama. Humakbang si Teffy paharap. Ang katahimikan sa ballroom ay naging kasing lalim ng dagat. Tumingin siya sa bawat sulok hanggang sa tumigil ang kanyang mga mata kay Doña Escolastica at kay Leonor na nakaupo sa tabi nito. Hindi ako narito para makipagkompetensya sa 128 babae para makuha ang atensyon ng isang lalaki. Wika ni Teffy, ang kanyang boses ay malinaw, matatag at hindi nanginginig. Narito ako para ibalik ang isang bagay na ninakaw sa akin 29 na taon na ang nakararaan. Naglabas si Teffy ng isang dokumento mula sa kanyang clutch. Ito ang resulta ng DNA test na kinuha mula sa laboratorio na hindi nyo kayang bayaran o manipulahin. Isang pagpapatunay na ako ay hindi basta isang katulong na pumasok sa inyong hotel. Ako ay si Leonor De Quiroga, ang totoong anak ni na Don Roman at Doña Leonor. Parang may bumagsak na bomba sa gitna ng silid. Nagsimulang maghiyawan ang mga tao. Si Crisanta ay namutla, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na humahawak sa kanyang brilyo. Si Doña Escolastica ay tumayo, ang mukha ay nagbabago mula sa gulat patungo sa matinding galit. Kasinungalingan, ang batang ito ay baliw, sigaw ni Escolastica, ngunit hindi na siya pinakinggan ng publiko. Tumingin si Teffy kay Leonor. Ang ina ay nakatingin sa kanya, ang mga mata ay nanlalaki, ang kanyang hininga ay naghahabol. Nakita ni Teffy ang isang anino ng pagkilala sa mga mata ng kanyang ina
ang hugis ng kanyang mukha, ang paraan ng kanyang pagtitig. Hindi ko kailangan ng inyong pagtanggap. Dagdag ni Teffy habang nakatingin ng diretso kay Scholastica. Ang kailangan ko lang ay ang hustisya. At sisiguraduhin ko na sa oras na matapos ang gabing ito, ang buong mundo ay malalaman kung paano nyo dinungisan ang pangalan ng inyong sariling dugo para lang mapanatili ang inyong kapangyarihan. Bago pa man makasagot ang matanda, si Leonor ay biglang humawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa upuan, ang kanyang mga mata ay nanlalabo at sa loob ng ilang segundo nawalan siya ng malay. Ang kaguluhan ay sumiklab. Si Crisanta ay sumugod sa tabi ng kanyang ina, ngunit si Teffy ay hindi gumalaw. Nanatili siyang nakatayo sa entablado, ang kanyang mukha ay parang isang estatwa ng hustisya na hindi natitinag ng anumang bagyo. Hindi ito ang kanyang paghihiganti. Ito ang simula ng pagbawi niya sa kanyang buhay. Ang ospital ay amoy antiseptic at takot. Sa labas ng pribadong silid ni Leonor de Quiroga, nakabantay ang 2 security guard na mukhang mga asong nakabantay sa isang kuta. Hindi nila pinapapasok si Teffy. Hindi kami tumatanggap ng mga bisita, lalo na ikaw, wika ng guard. Ang boses ay matigas, ngunit may halong pag-aalinlangan nang makita ang dala ni Teffy na legal na dokumento mula sa korte. Ang dokumentong ito ang nagpapatunay na may karapatan akong makita ang aking magulang. Malamig na sagot ni Teffy. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nakipag-away. Inilabas niya ang kanyang telepono at nagsimulang mag-livestream. Kung gusto niyo akong pigilan, gawin niyo sa harap ng libu-libong manonood na sumusubaybay sa kasong ito. Sigurado akong gustong makita ng publiko kung paano niyo pinagkakaitan ng karapatan ang isang anak na makita ang kanyang ina. Nagtinginan ang mga guard. Alam nilang wala silang laban sa isang babaeng hindi natatakot sa camera. Bumukas ang pinto. Sa loob nakaupo si Leonor sa kama maputla at tila nagtatago sa ilalim ng mga kumot. Sa tabi niya ay nakaupo si Doña Scholastica, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa braso ng anak. Leonor, tandaan mo ang sinabi ko, bulong ni Scholastica, na hindi man lang lumingon kay Teffy. Kung tatanggapin mo ang babaeng iyan, pinapatay mo si Crisanta. Isang ina na nagmamahal hindi kayang magtapon ng anak na pinalaki niya ng mahabang panahon. Crisanta is your daughter, not this intruder. Pagpasok ni Teffy, tumigil ang mundo. Tumingin si Leonor sa kanya. Ang mga mata ng ina ay puno ng luha, ngunit ang takot ay mas malakas kaysa sa pagmamahal. Teffy, bulong ni Leonor, huwag mo siyang tawagin sa pangalang iyan, matalim na sagot ni Scholastica. Leonor, don't fall for this trap. Ang babaeng ito ay walang ibang hangad kundi ang pera at posisyon natin. Lumapit si Teffy. Hindi siya sumagot kay Scholastica. Ang kanyang atensyon ay nasa kanyang ina. Inilabas niya mula sa kanyang bag ang isang maliit na bagay, isang kupas na tela na may borda ng 1 buwan. Inilagay mo ito sa kumot ko noong sanggol pa ako. Di ba, tanong ni Teffy, ang boses ay mahina, ngunit punong-puno ng emosyon. Sabi sa diary mo, tinahi mo ito habang nagdarasal na sana lumaki akong masaya at malaya. Hindi ako nandito para kumuha ng manama. Nandito ako dahil sa loob ng 29 na taon, hinintay ko ang yakap mo. Umiiyak na si Leonor. Nagsimulang manginig ang kanyang kamay, sinusubukang abutin si Teffy, ngunit hinila siya ni Scholastica. Huwag kang maniniwala sa kanya. Isa siyang scammer, sigaw ni Scholastica, ang boses ay nanginginig sa galit. Isang scammer ba ang magtitiis sa hirap para lang malaman ang katotohanan, tanong ni Teffy. Ang boses ay malamig at nakakagulat na seryoso. Doña Scholastica, ang takot nyo ay hindi para kay Crisanta. Ang takot nyo ay dahil oras na kilalanin ako ni Ma, mawawala ang hawak nyo sa kumpanya. You are using my mother's guilt to protect your own throne. Tumayo si Teffy at tumingin ng diretso sa matanda. Hindi ko kailangang pilitin si Ma na tawagin akong anak ngayon. Pero sisiguraduhin ko sa bawat oras na itatago nyo siya, mas lalong lalabas ang katotohanan. Bago siya lumabas, hinawakan ni Teffy ang kamay ni Leonor ng mabilis. Maghihintay ako, Ma, pero hindi habang buhay. Paglabas ni Teffy ng silid, sinalubong siya ni Gaspar sa hallway. Masyado kang naging direkta. Maaari nilang gamitin ang pag-atake mo sa matanda para ipasok ka sa kulungan. Hayaan mo silang sumubok, sagot ni Teffy habang naglalakad palayo, ang kanyang ulo ay nakataas. Sa bawat hakbang nila lalo silang nalulunod
sa sarili nilang kasinungalingan. And I have all the time in the world to watch them drown. Ang opisina ni Don Roman de Quiroga ay amoy mamahaling tabako at lumang kahoy. Tahimik ito kasing tahimik ng isang bitag na handa ng pumitik. Nakaupo ang lalaki sa kanyang malawak na mesa, ang kanyang mga mata ay nakapako kay Tefi na nakatayo sa harap niya. Tefi, ang kumpanyang ito ay hindi lang basta negosyo, ito ay buhay ko ni Ma. Simula ni Roman, ang kanyang boses ay tila banayad isang ama na sinusubukang makuha ang loob ng anak na matagal niyang pinabayaan. Ang gusto ko lang ay protektahan ka. Kung pipirmahan mo ang dokumentong ito, ibibigay ko sa iyo ang proxy rights para makilahok ka sa board. Sa ganitong paraan, mapapatalsik natin ang mga taong gumawa sa iyo nito. Inilapag ni Roman ang isang manipis na folder. Alam ni Tefi ang nasa loob nito. Isa itong general power of attorney na magbibigay sa kanya ng boses sa board meeting, ngunit sa ilalim ng mga legal na jargon, may mga sugnay na maglilipat ng responsibilidad sa kanya sakaling magkaroon ng anomalya sa pananalapi. Kinuha ni Tefi ang ballpen. Hindi siya nag-atubili. Kung pipirma ako, Roman, kailangan kong siguruhin na malinis ang bawat piso sa loob ng kumpanyang ito. Wika ni Tefi habang binubuksan ang folder. Inilabas niya ang isang nakatagong pahina, isang audit clause na siya mismo ang nag-draft. Bago ko gamitin ang proxy rights na ito, kailangan ng isang buong audit sa lahat ng department. Mula sa mga kontrata hanggang sa mga pondo ng kawani. Tumingin si Roman sa papel. Ang audit ay isang banta sa kanyang mga sekretong transaksyon, ngunit kailangan niya ang suporta ni Tefi para makuha ang mga shares ng kanyang ina. Akala niya ay isang simpleng hakbang lang ito ng isang baguhang gusto lang magpakitang gilas. Kung iyan ang kailangan mo para makapaniwala ka sa akin, sige. Sagot ni Roman. Pinirmahan niya ang dokumento ng hindi man lang binabasa ng malalim ang bawat linya. Ang kanyang ambisyon na kontrolin ang imperyo ang naging bulag sa kanya sa katotohanang ang nilagdaan niya ay ang sarili niyang pagbagsak. Inabot ni Tefi ang papel. Salamat, Don Roman. Magsisimula na ang audit bukas ng umaga. Pagtalikod ni Tefi, sinalubong siya ni Gaspar sa labas ng pintuan. Nakita ni Gaspar ang dokumentong hawak ni Tefi at ang ngiti ng tagumpay sa labi nito. Pumirma siya, tanong ni Gaspar. Pumirma siya, tugon ni Tefi. Ano ang nilagay mo sa loob? Isang bitag na hindi niya kayang takasan. Sagot ni Tefi nang hindi humihinto sa paglakad. Sa sandaling makita ng mga auditor ang mga irregularidad na ginawa niya sa loob ng 2 dekada, hindi na lang si Escolastica ang mawawalan ng kapangyarihan. Si Roman mismo ang magbubukas ng pinto para sa sarili niyang kulungan. Napahinto si Gaspar. Nakita niya ang bawat galaw ni Tefi, ang paraan ng kanyang pag-iisip, ang kanyang malamig na diskarte, at ang katotohanang hindi siya naglalaro para manalo. Naglalaro siya para wasakin ang lahat ng kasinungalingan. Napagtanto ni Gaspar na sa loob ng 6 na buwang kasunduan nila hindi siya ang may hawak ng manibela. Si Tefi ang siyang nagpapatakbo ng bawat desisyon at bawat hakbang niya ay may kapalit na mas malaki. Si Tefi ay hindi na ang katulong na kailangan ng protection. Siya na ang predator na naghihintay na kumagat ang pain sa mga taong umabuso sa kanya. Kailangan mong mag-ingat, Tefi, babala ni Gaspar. Kapag naramdaman nila ang panganib, hindi sila hihinto sa paggamit ng maruming paraan. Hayaan mo sila, sagot ni Tefi. Ang apoy na sinusubukan nilang gamitin laban sa akin, iyon din ang apoy na susunog sa kanila. Malamig ang hangin sa loob ng boardroom ng Palacio de Quiroga, ngunit ang tensyon ay kasing init ng apoy. Nakaupo ang mga board members, lahat sila ay nakatingin sa malaking screen kung saan ipinapakita ang bawat sentimong ninakaw mula sa pension fund ng mga empleyado sa loob ng 2 dekada. Ipaliwanag mo ito, Roman, wika ng isa sa mga shareholder, ang boses ay puno ng pagkamuhi. Bakit ang mga pondo para sa scholarship ng mga anak ng mga empleyado ay napunta sa mga offshore account na nakapangalan sa iyo? Tumayo si Roman, ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Hindi ko alam ang mga numerong iyan, Tefi. Anong ginawa mo sa mga file na ibinigay ko sa iyo? Hindi man lang kumurap si Tefi. Nakaupo siya sa dulo ng mahabang mesa, suot ang isang itim na blazer na tila baluti sa kanyang katawan. Ang mga numerong iyan ay hindi imbento, Don Roman. Iyan ang resulta ng audit na pinirmahan ninyo
Kung hindi nyo alam ang nilalaman nito, ibig sabihin lang ay hindi nyo binasa ang pinirmahan ninyo o sadyang ginawa nyo ang lahat para itago ang katotohanan. Tumayo si Doña Escolastica, ang kanyang mga mata ay nagniningas sa galit. Sapat na. Ang babaeng ito ay isang magnanakaw na nagpapanggap na intelektual. Inilagay niyo siya rito para sirain ang pangalan ng pamilyang ito. Tumingin si Teffy kay Escolastica. Ang pangalan ng pamilyang ito ay matagal nang dumidonya. Ang audit na ito ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa moralidad. Ang mga taong nagsilbi sa inyo ng higit sa 30 taon ay naghihirap habang ang mga anak nyo ay nagpapasasa sa perang dapat ay sa kanila. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang mga pulis kasama ang isang abogado na mukhang hindi mapagkakatiwalaan. Hawak nila ang isang makapal na file. Teffy Salcedo, wika ng pulis. Inaresto ka namin dahil sa kasong illegal data collection at unauthorized access sa mga private financial records ng kumpanya. Nagkatinginan sina Roman at Escolastica. Ang kanilang mga ngiti ay unti-unting bumalik. Ngunit ang masakit na bahagi ay nang pumasok si Gaspar sa silid bitbit ang mga file na kanyang inihanda. Teffy, ginawa ko ang lahat para protektahan ka. Pero hindi ko na kayang itago ang katotohanang illegal mong kinuha, ang mga dokumentong ito, wika ni Gaspar. Ang boses ay tila napipilitan. Inabot niya ang mga file sa mga pulis. Tumingin si Teffy kay Gaspar. Sa loob ng ilang segundo nagtagpo ang kanilang mga paningin. Walang galit, walang luha, walang gulat. Tanging malamig na pag-unawa lamang. Ngayon lang niya naintindihan si Gaspar ay hindi kakampi. Siya ay isa ring manlalaro na ang tanging layunin ay ang sariling kaligtasan. Ang data collection na tinatawag niyo ay siya ring ebidensya ng inyong krimen, sagot ni Teffy, habang iniaabot ang kanyang mga kamay para pusasan. Akala niyo ba kapag nakakulong ako ay titigil ang mga auditor? Ang mga file na nakita niyo sa screen ay naka-upload na sa cloud at nakapila na sa mga investigative journalists sa buong bansa. Gulat na tumingin ang mga de Quiroga sa kanilang paligid. Ang kanilang mga telepono ay sabay-sabay na tumunog. Ang balita ay kumalat na sa buong social media. Habang hinihila siya ng mga pulis palabas, nilampasan ni Teffy si Gaspar. Hindi siya tumingin sa kanya. Hindi siya humingi ng saklolo. Salamat, Gaspar, bulong ni Teffy sa tabi ng kanyang tainga. Dahil sa pagtataksil mo, mas lalong naging malinaw kung sino ang dapat na unang bumagsak. Paglabas niya ng gusali, sinalubong siya ng mga flash ng camera. Ang babaeng inaresto ay walang bahid ng takot sa kanyang mukha. Alam niya ang susunod na mangyayari. Ang bawat tao sa boardroom ay nakulong na sa bitag na siya mismo ang naglatag kahit pa siya ang nakaposas ngayon. Ang laro ay hindi nagtatapos sa pagkakakulong. Ito ay nagtatapos sa kung sino ang matitirang nakatayo kapag ang lahat ay nasunog na. Ang loob ng selda ay malamig, ang semento ay kasing tigas ng mga puso ng mga de Quiroga. Ngunit si Teffy ay hindi nakaupo sa sulok para magmukmok. Habang ang ibang bilanggo ay nakatingin sa kisame at naghihintay ng himala, siya ay abala sa pag-iisip. Walang papel, walang panulat, ngunit ang kanyang isipan ay isang silid na puno ng ebidensya at kalkulasyon. Ilang oras pa ang lumipas, bumukas ang pintong bakal. Isang pamilyar na mukha ang sumilip. Si Lulu. Ang babaeng nagpabagsak sa kanya sa unang araw, ang babaeng pinagkatiwalaan niya ng lahat. Ano ang ginagawa mo rito? Malamig na tanong ni Teffy. Hindi niya binigyan si Lulu ng pagkakataong makapagsalita. Teffy, nakita ko ang balita. Ang buong social media ay nasa panig mo na panimula ni Lulu, ang kanyang mga mata ay namamaga sa pag-iyak. Ibinigay nila sa akin ang lahat ng dokumentong ninakaw mo pero hindi ko na kayang itago ang totoo. Ipinapasa ko na ang lahat sa mga reporter. Bakit ngayon lang, tanong ni Teffy? Dahil natakot ako. Pero mas natatakot ako sa posibilidad na habang buhay na makonsensya, sagot ni Lulu habang iniaabot ang isang maliit na folder sa gwardya. Nasa loob niyan ang mga petsa at pirma ni Sor Jacinta noong panahon ng pagpapalit sa amin. Siya ang susi para mapatunayan na hindi lang basta pagkakamali ang nangyari, ito ay isang planadong krimen. Kinuha ni Teffy ang folder. Hindi niya pinatawad si Lulu, hindi siya nagpakita ng lambot. Ngunit tinanggap niya ang ebidensya. Salamat. Ngayon umalis ka na bago ka pa nila madamay. Pag-alis ni Lulu, dumating ang isang bisita na hindi inasahan ni Teffy, si Aling Bebing. Ang babaeng nag-live stream sa bawat pagkakamali ni Teffy,
ang babaeng ginamit ng mga de Quiroga para sirain siya. Tefi, wika ni Bebing habang nakatingin sa paligid para masiguradong walang nakikinig. Hindi ko na kayang gawin ang pinapagawa nila. Ang totoo, may nakuha akong video sa dressing room ng hotel noong gabi ng party. Hindi ikaw ang naglagay ng trambong iyon sa locker mo. Ang assistant ni Crisanta ang pumasok doon gamit ang master key. Nagulat si Tefi. Bakit mo ito ibinibigay sa akin? Dahil kahit ako ay may mga anak at ayaw kong lumaki sila sa mundong ang hustisya, ay nabibili lang ng mga de Quiroga, sagot ni Bebing. Ngayon, hawak na ni Tefi ang lahat. Ang pirma ni Sir Jacinta, ang video ng pagtatanim ng ebidensya, at ang listahan ng mga bank account ni Roman. Hindi na niya kailangan ng magaling na abogado. Ang katotohanan ay may sariling boses na hindi kayang patahimikin ng kahit sinong makapangyarihan. Habang nakaupo siya sa gitna ng selda, naramdaman ni Tefi ang isang kakaibang kapayapaan. Ang bawat pagtataksil ng mga taong nakapaligid sa kanya, si Gaspar, si Lulu, ang kanyang mga magulang, ay naging mga hakbang na nagdala sa kanya rito. Kung hindi dahil sa kanila, hindi niya malalaman kung sino ang tunay na kaaway at kung sino ang mga taong handang magbago. Isinandal ni Tefi ang kanyang ulo sa pader. Sa labas ng selda, narinig niya ang boses ng mga reporter na nagbabantay, ang ingay ng mga taong sumisigaw ng kanyang pangalan, ang sigaw para sa hustisya. Hindi siya natalo. Ang seldang ito ay hindi kulungan. Ito ay isang hintayan. Sa sandaling mabuksan ang pintong ito, hindi na siya ang katulong na inakusahan. Lalabas siya rito bilang ang babaeng magpapabagsak sa buong dinastiya ng mga de Quiroga. Nakapagpiyansa si Tefi mula sa tulong ng isang human rights lawyer na nakakita ng kanyang kaso sa balita, kasabay ng mga isinumiting video at testimonya ni Lulu at Bebing. Ngunit sa halip na magdiwang o magpahinga, dumiretso si Tefi sa paglalatag ng huling lambat. Alam niyang ang mga lumang ebidensya ay madaling pabulaanan ng matataas na abogado ng mga de Quiroga. Kailangan niyang hulihin sila mismo sa akto ng pagtatago ng krimen. Nagpadala siya ng 3 magkakaibang mensahe tungkol sa kinaroroonan ng orihinal na birth records at ng nawawalang tape mula sa ospital. Ibinigay niya ang lokasyon ng archive room ng hotel kay Crisanta. Ibinigay niya ang address ng opisina ng Charity Foundation kay Gaspar. At kay Severina, ibinigay niya ang address ng isang lumang kapilya sa labas ng bayan. 3 bitag para sa 3 magkakaibang kalaban. Sumapit ang gabi. Ang paligid ng lumang kapilya ay nababalot ng makapal na dilim at malamig na hamog. Nakatayo si Tefi sa likod ng isang sirang haligi, pinagmamasdan ng isang pamilyar na bulto na nagmamadaling pumasok. Si Severina, bit-bit ng matanda ang isang galon ng gasolina at isang lumang kahon ng sapatos. Inilapag ni Severina ang kahon sa gitna ng kapilya at binuksan ito. Sa loob ay naroon ang maliit na name tag ng sanggol, ang lumang diary ng nurse, at ang liham ni Leonor na hindi kailanman nakarating sa mga awtoridad. Nanginginig ang mga kamay ni Severina habang ibinubuhos ang gasolina sa mga papel. Bago pa man niya maihagis ang posporo, umilaw ang buong paligid. Lumabas si Tefi mula sa dilim, kasunod ang mga investigador ng pulisya. Ang mga ilaw mula sa mga flashlight ay direktang nakatutok sa mukha ni Severina. Akala mo ba talaga, Nay, ay hahayaan kong ang mga dokumentong iyan ay manatiling nakatago? Wika ni Tefi. Ang boses niya ay walang galit, walang pagsigaw, tanging isang malamig na katotohanan na bumasag sa katahimikan ng gabi. Nabitiwan ni Severina ang posporo. Ang kanyang tuhod ay nangatog at siya ay napaluhod sa sahig. Nagsimula siyang umiyak ng malakas, isang iyak na pilit kumukuha ng awa. Ginawa ko lang ito para sa anak ko. May sakit siya, Tefi. Kung hindi ko siya ipinagpalit sa iyo, mamatay siya sa ospital na iyon dahil wala kaming pambayad. Sigaw ni Severina habang pilit na inaabot ang laylayan ng damit ni Tefi. Pinalaki naman kita, pinakain kita. Wala ba iyon sa iyo? Wala ka bang utang na loob? Tumingin si Tefi sa babaeng tinawag niyang ina sa loob ng halos 3 dekada. Hindi siya umatras. Maaaring nagkamali ka sa isang gabi dahil sa matinding desperasyon. Sagot ni Tefi, ang mga mata ay nananatiling matalim. Ngunit pinili mong magsinungaling araw-araw sa loob ng 29 na taon. Pinili mong ibenta ako kay Baltasar Rigor kahit wala nang banta sa buhay ng tunay mong anak. Binigyan niyo ako ng pagkain at bubong at nagpapasalamat ako roon. Ngunit ang utang na loob
ay hindi lisensya para nakawin ang buong kinabukasan ko. Wala nang bigat sa kanyang dibdib. Wala nang puot. Tanging isang tahimik na kapayapaan ang naiwan sa kanyang puso dahil alam niyang pinutol na niya ang huling tanikala ng kanyang mapait na nakaraan. Habang nagaganap iyon, nakatanggap si Tefi ng tawag mula sa kanyang abogado. Ang tauhan ni Crisanta ay nahuli sa archive room ng hotel habang sinusubukang sirain ang mga hard drive. At si Gaspar, hindi nagtungo si Gaspar sa address na ibinigay sa kanya. Sa halip ibinigay niya ang impormasyon sa mga autoridad at hiniling ang isang legal na investigasyon. Ibinigay ni Gaspar ang huling pagkakataon na makontrol sana ang mga de Quiroga pabor sa mga Villacorta. Pinili ng lalaking pumanig sa batas. Kinabukasan sumabog ang balita. Ang mga dokumentong nakuha sa kahon ni Severina ay naglalaman ng mga resibo ng pera na galing sa personal na account ni Doña Escolastica. Ang liham ni Leonor na nagtatanong tungkol sa nawawalang bata ay may lagda ni Don Roman na nagpapatunay na natanggap niya ito 26 na taon na ang nakalilipas ngunit pinili niyang itago upang hindi masira ang reputasyon ng kumpanya. Sina Escolastica at Roman ay sabay na pinuntahan ng mga autoridad sa mismong mansyon ng mga de Quiroga upang imbitahan sa formal na investigasyon. Ang imperyo ay unti-unting nadudurog. Ngunit may isang piraso ng puzzle ang nawawala. Habang pinapanood ni Tefi ang balita sa telebisyon, tumawag ang isang tauhan mula sa hotel. Miss Tefi, si Crisanta, wala siya sa hotel. At ang trust fund para sa mga empleyado ay biglang naubos 2 oras na ang nakakalipas. Nanlamig si Tefi. Kung alam ni Crisanta na paparating na ang pulisya saan ito pupunta, ano pa ang kanyang huling alas? Bago pa man makapag-isip si Tefi ng sagot, nakatanggap siya ng isang litrato mula sa hindi kilalang numero. Isang larawan ni Leonor na nakaupo sa isang madilim na silid sa isang nakahiwalay na rest house. Si Crisanta ay hindi tatakas ng mag-isa. Dinala niya ang babaeng tumayo niyang ina, hindi para protektahan ito, kundi para gawing huling panangga. Sa isang malayong rest house, sa gilid ng bangin sa Balamban, Cebu, ang hangin ay malupit at ang amoy ng dagat ay humahalo sa amoy ng takot. Sa loob ang bawat hininga ni Leonor de Quiroga ay mabigat. Nakaupo siya sa isang silya, tila isang anino ng dati niyang sarili, habang sa harap niya ay nakatayo si Crisanta, ang babaeng itinuring niyang anak sa loob ng 3 dekada, ngunit ngayon ay may hawak na pluma at mga dokumento na maglilipat ng lahat ng natitirang ari-arian ng pamilya. Pirman mo na ito, utos ni Crisanta. Ang kanyang boses ay hindi na ang malambing na tinig na nagpapatulog kay Leonor noon. Ito ay matalas, desperado at puno ng lason. Ito lang ang paraan para maligtas tayo. Kapag nakuha ko ang kontrol, aalis tayo rito. Hahayaan nating mabulok si Tefi sa mga kaso niya. Crisanta, anak, bulong ni Leonor, ang mga mata ay puno ng luha. Bakit mo ginagawa ito? Dahil ayaw kong bumalik sa hirap. Ayaw kong maging katulad ni Severina. Sigaw ni Crisanta habang hinahampas ang mesa. Ang tunog ng kanyang kamay sa kahoy ay umaling-awngaw sa tahimik na silid. Hindi ko kasalanan na ipinagpalit ako. Pero kasalanan mo kung bakit naging mahina ka, Pirmas na. Bago pa man maidikit ni Leonor ang pluma sa papel, ang pintong nara ng rest house ay bumukas ng marahan. Walang ingay, walang pagsigaw. Pumasok si Tefi Salcedo. Hindi siya sumigaw ng sandali. Hindi siya tumakbo. Naglakad siya ng may autoridad, kasunod ang isang abogado at 2 medical expert na may bitbit na utang mula sa korte. Ang mga dokumentong iyan ay walang saysay, Crisanta, wika ni Tefi. Ang kanyang boses ay malamig at kasing talim ng isang scalpel. Ang korte ay naglabas na ng temporary restraining order laban sa anumang transaksyon na gagawin mo sa ilalim ng pangalan ni Leonor de Quiroga. Paano mo kami nahanap, Don? Singhal ni Crisanta, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Umalis ka rito, magnanakaw ka. Nahanap kita dahil sa bawat galaw mo nag-iiwan ka ng bakas ng iyong kasakiman. Sagot ni Tefi habang iniaabot ang isang tablet sa kanyang ina. Huwag kang pipirma. Ang mga gamot na ibinibigay niya sa iyo sa loob ng 3 araw ay hindi pampakalma. Iyan ay mga sedative na nagpapalabo ng iyong isip para madali kanyang mamanipula.
Ang mga doktor na kasama ko ang magpapatunay niyan. Tumingin si Leonor sa mga doktor, pagkatapos ay kay Teffy, at huli kay Crisanta. Ang pagtataksil ay tuluyan nang humalik sa kanyang puso. Crisanta na, wika ni Leonor, ang boses ay nanginginig ngunit may bagong tatag. Minahal kita ng higit pa sa buhay ko. Tinanggap ko ang lahat ng iyong pagkakamali dahil akala ko ay bunga lang iyon ng iyong pagiging bata. Pero ang gamutin ako para lang makuha ang aking pirma. Doon nagtatapos ang pagiging ina ko sa iyo. Binitawan ni Leonor ang pluma. Hindi kasigaw ni Crisanta. Sinubukan niyang sugurin si Teffy, ngunit hinarangan siya ng mga awtoridad na kanina pa nakatago sa labas. Akin ang buhay na ito. Ako ang De Quiroga, hindi ang isang hampaslupang katulong na tulad mo. Tumingin si Teffy kay Crisanta ng may habag, ngunit walang halong pagpapatawad. Ang pagiging De Quiroga ay hindi tungkol sa perang ninakaw nyo. Ito ay tungkol sa integridad na matagal nyo nang nilunod. Tapos na ang palabas mo, Crisanta. Kinabukasan ang boardroom ng De Quiroga Enterprises ay napuno ng mga pulis at mga opisyal ng gobyerno. Sa harap ng media, isa-isang inilabas ang mga hatol. Si Doña Escolastica ay hinatulan ng pagkakulong dahil sa pakikipagsabwatan sa pagtatago ng krimen at pagmamanipula ng mga legal na dokumento. Ang matanda na dati ay hindi matitigan ng diretso ay nakayuko na ngayon, ang kanyang mga kamay ay nakatago sa ilalim ng kanyang shawl para itago ang mga posas. Si Don Roman ay tinanggalan ng lahat ng kapangyarihan at nahaharap sa kasong obstruction of justice at malversation of funds. Ang kanyang huling hiling na makausap si Teffy ay tinanggihan ng huli. Wala tayong dapat pag-usapan, mensahe ni Teffy. Ang mga dokumento na ang magsasabi ng lahat ng kailangan mong malaman. At si Crisanta, ang prinsesa, ay nahaharap sa patong-patong na kaso, kidnapping, falsification of documents, at reckless imprudence. Habang hinihila siya papalabas ng korte, ang bawat flash ng camera ay tila isang sampal sa kanyang mukha. Wala nang tanging yaman, wala nang pangalan, wala nang Crisanta de Quiroga. Nakatayo si Teffy sa hagdanan ng korte katabi si Leonor na ngayon ay nakahawak ng mahigpit sa kanyang kamay. Sa unang pagkakataon, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkilala. Salamat, anak, bulong ni Leonor. Hindi sumagot si Teffy ng mahaba. Tumango lang siya. Ang kanyang labanan ay tapos na. Ang bawat sakripisyo, ang bawat gabing nagtrabaho siya ng higit sa kaya ng kanyang katawan, at ang bawat sampal na tinanggap niya, lahat ng iyon ay nagbunga sa sandaling ito. Ang katotohanan ay hindi lamang nagpalaya sa kanya. Ito ay nagbigay sa kanya ng kapangyarihan na buuin ang sarili niyang mundo, malayo sa mga anino ng mga taong nagtangkang pumatay sa kanyang pagkatao. Ang maskara ay wala na, at sa ilalim nito ang tanging natira ay ang babaeng nagtagumpay sa sarili niyang paraan. 2 taon na ang lumipas mula nang gumuho ang mga pader ng kasinungalingan sa Palasyo de Quiroga. Ngayon, habang nakatayo ako sa balkonahe ng penthouse na abot tanaw ang asul na dagat ng Cebu, hindi na ang bigat ng nakaraan ang nararamdaman ko, kundi ang malayang bugso ng hangin. Ang hustisya ay hindi isang mabilis na kidlat. Ito ay isang mabagal na apoy na tumutupok sa lahat ng dumi hanggang sa tanging katotohanan na lamang ang matira. Sina Doña Escolastica at Roman ay nananatiling bilanggo ng kanilang sariling mga desisyon sa likod ng rehas. Si Crisanta naman ay dahan-dahang binubuo ang kanyang buhay sa isang rehabilitasyon malayo sa karangyaan na dati ay tanging hangarin niya. Hindi ko sila kinamumuhian. Ang puot ay isang lason na ako rin ang iinom kung hahayaan kong manatili ito sa aking puso. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan ko ang lahat ito, ay nangangahulugang wala na silang kapangyarihang saktan ako. Isang malaking bahagi ng aking mana ang inilaan ko para sa Teffy Center. Ito ay isang training center para sa mga kababaihang tulad ko noon, mga biktima ng pang-aabuso, mga biktima ng sistemang kumokontrol sa kanilang pera at pagkatao. Dito itinuturo namin sa kanila na ang kanilang halaga ay hindi nakadepende sa isang lalaki o sa isang mayamang pamilya. Mahanda na po ang hapunan, tawag sa akin ni Leonor. Lumingon ako at ngumiti. Hindi naging madali ang aming simula. Maraming gabi kaming nag-iyakan, maraming oras kaming nag-usap,
tungkol sa 29 na taon na nawala sa amin. Hindi ko siya tinawag na ma sa unang araw o maging sa unang taon. Ngunit sa bawat pagpunta namin sa palengke at sa bawat pagluluto namin ng humba sa kusina, unti-unting nabuo ang tulay na sinira ng kasakiman ng iba. Natutunan naming hindi kailangang maging perpekto ang nakaraan para maging maayos ang kasalukuyan. Isang gabi dumating si Gaspar sa hotel. Hindi siya ang Gaspar na dati ay laging may hawak na kontrata at nakatagong agenda. Inabot niya sa akin ang isang dokumento, ang bagong charter ng Villacorta Group. Tefi, tinanggal ko na ang lahat ng mga sugnay na nag-uugnay sa iyong mana at sa aking kumpanya, wika ni Gaspar, habang nakatingin sa akin ng may katapatan. I am here because I want to be, not because I need to be. Napangiti ako. Gaspar, you finally learned that protecting a woman doesn't mean deciding for her. I learned it the hard way, Tefi. Sagot niya habang hinahawakan ang aking kamay. Hindi ako humihingi ng kasal ngayon. Gusto ko lang na bigyan mo ako ng pagkakataong makilala ang babaeng hindi ko kailangang manipulahin. Then let's start with the truth, tugon ko. Noong nakaraang buwan, formal naming binuksan ang museum gallery sa loob ng Palacio de Quiroga. Sa gitna ng silid sa loob ng isang glass case ay naroon ang brilyanteng trambong ginamit nila para ipakulong ako. Ngunit sa tabi nito nakasabit ang aking lumang uniforme ng housekeeping, may mantsa pa ng lumang sabon at may amoy ng pawis ng pagsisikap. Sa ilalim nito ipinalagay ko ang isang maliit na plaque. Ang halaga ng isang babae ay hindi nagsisimula sa araw na kilalanin siya ng isang mayamang pamilya. Ito ay umiiral na bago pa man nila nakawin ang kanyang pangalan. Hindi ako naging matatag dahil pinili ako sa pagitan ng 100 at 28 dalaga. Naging matatag ako dahil sapat na ang aking sariling pagpili sa aking dignidad. Ngayon kapag tumitingin ako sa salamin, hindi na ako ang katulong na yumuyuko. Ako si Leonor Tefi de Quiroga, isang babaeng malaya, isang babaeng buo, at isang babaeng hindi na muling hahayaang diktahan ng sinuman ang kanyang kapalaran. Tapos na ang gabi ng paghihirap. Ang umaga ay akin na.